Wala ng Vice President Leni Robredo sa pinakahuling cabinet meeting sa Malacanang. Alinsunod pa rin yan sa kagustuhan ng Pangulo na pinarating ni Special Assistant to the President Bongo kay Cabinet Secretary June Evasco na siya namang nag-text nito sa Vice Presidente. Parang fina-fire na ako. Parang kasi how will I be able to function na hindi ako mag-a-attend ng cabinet meetings? Biyernes pa raw nalaman ni Robredo ang utos at nang wala raw sagot sa hiningi niyang paglilinaw mula kay Evasco at Go ay nag-abisa siyang magre-resign bilang housing czar. Formal na iniabot ang resignation na tinanggap naman ng Pangulo. Sabi ni President, mabigat ang loob niya. I'm confused. Kasi if he is not, kasi if you say heavy heart, parang malungkot siya na nagre-resign ako. Pero di ba yung hindi sa akin pagpa-attend ng cabinet meeting, parang yung writing on the wall nga, ayaw na nila ako nandun. Bago ang mga pahayag na yan, ay ito ang binanggit ng isa sa mga tagapagsalita ng Pangulo. O ako po nakatanggap siguro ng tawag o text na huwag ka nang umattend ng cabinet, siguro automatic na siguro para sa akin o kahit sino man na tanggapin lamang na wala ng confidence ng Pangulo. Pero may mga naunang pahayag naman si Evasco na nagsasabing hindi sinibak si Robredo. Sa tingin din ng Vice Presidente, wala sa kanyang performance sa housing sector ang problema. Pero nitong weekend ay binanggit na ni Robredo ang mga pagkakaiba nila ng Pangulo sa maraming issue. Kabilang ang extrajudicial killings, paano kalang ibalik ang death penalty, at pagbaba ng edad ng mga mapapanagot na kriminal para masama ang ilang minor de edad. Matunog din ang pagtutol niya sa paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani na pinayagan ng Pangulo. Bati din daw ni Robredo na may mga malalapit sa presidente at sa mga mismong gabinete na ang nais ay si Bongbong Marcos sa maging vice-presidente. Ang kasama ni Presidente sa China, si Bongbong Marcos, siya yung pinakilalang vice president. Pero yung sa akin, lahat ko yun linunok. Kasi yung sa akin, meron akong trabahong gagampanan. Itinanggi na ng palasyo na planong patalsikin si Robredo bilang vice-presidente. We received the text message Saturday. No one knew about it. Kahit nanay ko hindi alam. Pero yung may mga tweets na from the Bongbong Marcos group na nag-goodbye na sa akin. Salima Refran, GMA News.